Hello guys! Update sa aking inaalagaan sa aming pasyente. Ito kay mother. Mula nung na-confine siya nung January, December 7. Ngayon ay January 3. Na-confine siya ng halos 4 days sa ospital. Ang naging sakit niya ay nagsimula lang sa kanyang pigsa. Nilagnat siya, nagganyan, nag-trigger hanggang sa chinek lahat, ihi, lahat na kumbaga na parang niya general check-up siya. Nakita doon na meron siyang UTI, meron siyang infection. Kaya ginamot din yun. Tapos nakita din na kulang siya sa red cell na bumaba ang kanyang hemoglobin. Sa nangyari sa kanya, talaga nasalin siya ng isang bag na dugo at ginamot din yung kanyang problema about sa kanyang UTI at kanyang pigsa, malakas na antibiotic na talagang akala namin ay ewan na namin kung ano kahit ang ni mother. Ayan, ito na ngayon siya, mga nakakabawi na, normal na ang kanyang blood sugar, normal na ang kanyang BP, na dati ang BP niya ay talagang mababa. Ayan na si mother, bagong ligo. Kanina, alam nyo guys, talaga para tayo ng mga matanda, kailan meron tayo pang BP. Daily, BP nyo siya. I-monitor nyo yung kanyang BP maga, hapon. Basta lagi nyo i-monitor para makikita kung normal ba. Meron din ditong pang blood sugar. Yan, bilhin namin siya ng pan-test ng blood sugar para makikita namin kung tumataas din ba ang kanyang blood sugar. Awa ng Diyos ay normal naman ang kanyang blood sugar, laging normal. At yung naman kanyang BP, mula ng ilang days na namin napapansin na nagiging normal. Mula nung siya ay nagkakakain, nung matino ang kain niya, talagang tinatanggap niya lahat ng pagkain na gusto mong ipakain sa kanya, na ayon din dun sa tamang pamamaraan ng pagkain niya. Gumanda yung kanyang blood pressure. Maganda pala sa ganitong edad, painumin ng Propan with iron, plus iron, gano'n. Tapos bawas sa mga iba-ibang klaseng prutas. Kumbaga balance lang dapat ang pagkain ng prutas. Lahat kailangan nakabalance na ang kanilang pagkain. Yun, awa ng Diyos, malakas na si Lola, malakas ang aming alaga. Meron na siyang malaking pagbabago. Kaya kaliligo lang, yan, lotion na ng kanyang anak na mahal, ang kanyang bunso. Napaliguan na ng asawa ko yung ginang ko. Talagang ano yan, love na love niya yung kanyang ina ngayon. Napaliguan, yan, na-lotion na-check na rin namin yung kanyang BP. Ang blood sugar niya is 119, 119, tapos ang kanyang BP 130 over 70. Ang heartbeat is 87, normal. Kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon at nag-i-improve na ang aming mother. Si mother nga pala ay 95 years old. Going 96 na siya sa February 2. Ang technique guys sa pag-aalaga ng mga ganito edad, haba ng pasensya, talagang kung ang pasensya mo is 100, dagdagan mo pa ng 100. Dahil guys, ang nagiging malaking problema namin nasa indulto na talagang kasagsagan ng kanyang nararamdaman. Yung mga gamot na iniinom niya, may side effect na 4 times na talagang nagdudumi. Mauumay ka, kakalinis ng kanyang dumi. Mauumay ka, kakatanggal ng diaper na talagang umahalimuyak.
na talaga mahuhumay ka din. May tiyempo siya na ayaw matulog. Madalas yung guys na ayaw niyang matulog, natatakot siya, ninenervyos, huwag siyang iiwan. Ayaw niya nang walang katabi, ayaw niya nang wala siyang nakikitang tao. Kaya kayo guys, sa halip na may iba kayong gagawin sa bahay, wala kayong magagawa dahil gusto niya nakabantay kayo sa tabi niya. Ang ginagawa ko na lang guys, ginagawa namin mag-asawa, pag nakakaidlip ng ilang oras, saka kami magtatrabaho na maglilinis, pagluluto, paglinis ka ng bahay. Alam nyo guys, sa sitwasyon ng aking biyanan, umabot kami sa hindi namin kaya yung mag-isa lang ang mag-aaruga. Dahil pag siya once na, yun nga sabi ko, 4 times siyang nagdudumi. May isang taga-tayo at ako naman ang taga-kalkal ng kanyang wet po. Sa kanya-kanyang kepias, ganun. Hindi naman po pwede guys na pabayaan lang natin na hindi malinis yung kanyang part na gano'n dahil may infection na naman siya. Magkakayuti ay na naman. Hanggang sa mag-hospital na naman, napakamahal mag-hospital ngayon. 4 days lang guys, 60K. Ay Diyos ko, maluka-luka kami. Kahit sabihin na may magsusuporta pero nakakahinayang pera. Ayan nga guys, uulit-ulitin ko sa inyo. Ang kailangan natin ay kung ang pasensya nyo ay 100%, gawin yung 200% ang inyong pasensya. Mahirap mag-alaga ng ganitong edad. Talaga matatali ka sa bahay. Magpo-focus ka ng 200% dahil pag mamali ka lang ng ilang pakain, mamali ka ng ipapainom na gamot o ano, mawiwindang na naman, maluluka na naman. Kaya guys, sa inyong kagaya namin na nag-aalaga ng magulang, ng biyanan, yun lang ang maituturo kong technique sa inyo. Talagang double pasensya, tapos tamang papakain sa kanya, tamang pagpapainom ng gamot, tamang pag-check ng kanyang blood sugar, ng kanyang BP. At yun na nga sabi namin, pag pala umiinom ng gamot ng ganitong edad, talagang lagi na siyang nagbabawas. Nakaka 3 times a day. 3 times a day kang maglinis ng mga ganong ewan na amoy. Kaya kung mahina ang inyong sikmura, mag-practice na kayo. Yeah, ayan guys. Ang ganda na lang aura ni Mother. Nagpintas na si Ading. Nagpinta si Ka-Ading. Nabanglo na si Lola. Thank you guys sa inyong panonood. Dinawa ay meron kayong napulot na istorya sa akin. Natutong istorya yun guys. Thank you for watching. Bye-bye. Happy New Year! Diba? Agsala. Agsala kayo na naman. Happy New Year! 2 minutes na lang. Happy kami ni Nanay. Happy kami ni Lola. Pakis kay Lola. Happy New Year. Toy. Mickey. Happy New Year. Toy, Happy New Year daw. Kiss to bebe. Kiss to Happy New Year na. Happy New Year na. Let's go sila sama. Happy kami ni Lola. Yay! Nagkakalap-klap si Lola. Sawa. Happy si Nanay.